Ang galing ni Senador Bongo. Talagang sinupalpal si Director Batibag tungkol doon sa serif na inano ni VP Sara Duterte. Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it in record, no, given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. Just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations? Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence. Okay. Are you aware na may, alam nyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yon? And are you aware na may demolition noong panahong yon involving 217 families who were facing eviction? Tama po, ang pagkakaalam ko po, si Sheriff Abe ay dala-dala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po. A simple search online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan. Alam niyo bang 31 po yung namatay noong panahon yon? Yun po, nalaman ko po kanina. Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisiya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers ay wag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan niyo po dito. In fact, not just this incident,
in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Yung gusto lang kasi nila palabasin dito na si VP Sara Duterte ay masama, kung ano-ano ang sinasabi, pero hindi nila pinapakita kung ano ang punot dulo, kung ano ang umpisa kung bakit nagagalit si Vice President Sara Duterte. Gusto nila ipunto yung kung ano lang ang sinabi ni VP Sara Duterte, kung ano yung nagawa ni VP Sara Duterte, yun ang gusto nilang palabasin. Pero dito, doon sa serip na ginawa ni VP Sara Duterte sa serip, ayan, supalpal sila dito kay Senador Bongo dahil mismo si Senador Bongo nandoon mismo sa pangyayari. Kaya dito, ay iniwanagan talaga ang taong bayan na makikita dito na kung ano lang yung dulo, halimbawa dulo lang nakagawa si VP Sara Duterte na hindi tama, yun lang ang gusto nilang palabasin. Pero yung unang-una o puno talaga o puno o pinag-umpisahan kung bakit nagalit ang Vice Presidente o kung bakit nagalit siya nung siya ay mayor, nung sa Serep, di ba? Hindi nila binabanggit 'yan. Ang pinupunto nila kung yung lang yung nanapak na si VP Sara Duterte, yun talaga lang ang pinupunto nila dito. Pero yung dahilan kung bakit ginawa ni VP Sara Duterte iyon ay hindi nila binabanggit diyan. Kaya buti na lang nandyan si Senador Bongo. Talagang napakaganda yung ginawa ni Senador Bongo diyan na binara niya talaga dahil nakikita niya na parang bias yung ginagawa nila dahil nga ang pinupunto nga nila yung ginawa lang ni Vice President Sara Duterte. Pero kung anong dahilan, kung bakit niya nagawa, hindi nila sinasabi diyan. Ang gusto talaga kasi nila palabasin na masama si VP Sara Duterte. Violente si VP Sara Duterte. Yan ang gusto talaga nilang palabasin o ipakita sa taong bayan. Pero ang taong bayan hindi po talaga naniniwala dahil may dahilan po kung bakit nagagalit si Vice President Sara Duterte, kung bakit nagawa niya yon. Yon po ang kadahilanan. Dapat umpisahan nila sa umpisa kung bakit nagkaganon, kung bakit nangyari yung mga ganong bagay. 'Di ba? Hindi yung kung ano lang yung nagawa na hindi tama ni VP Sara Duterte, doon lang sila nakafocus at sasabihin diyan sa investigasyon, sa impeachment. Pinapalabas sila na talagang si VP Sara Duterte hindi maganda ang ginagawa. Pero hindi nila pinapakita kung ano talaga ang kadahilanan kung bakit nagagalit ang Vice Presidente, kung kaya nagawa niya yung mga ganon o kaya nasabi niya yung ganon o kaya siya ng serep dahil nga talagang nagagalit siya dahil biruin mo. May namatay doon sa mga nabahaan, tinutulungan niya. Doon siya, puyat na puyat siya. Tapos ngayon, may demolition na gagawin yung serep, tinawagan ni VP Sara Duterte at kausapin at kinakausap na huwag mo na gagawin, hintayin mo ako ng mga 2 oras, mag-uusap tayo. Pero ano ang ginawa ng serep? Hindi niya hinintay si VP Sara Duterte at ipinagpatuloy ang pagdemolis na marami ng nasasaktan, nagkakagulo na. Kaya nagalit talaga si VP Sara Duterte. Kasi gusto ni VP Sara Duterte maiwasan yung kaguluhan na mangyayari dahil maraming masasaktan. May nasawi na doon sa baha, tapos may ito pa yung demolition, magkakasakitan pa, malaking problema. Kaya gusto ni VP Sara Duterte makausap ang sere para mapakiusapan na wag siguro muna i-demolish, hanapan muna ng tirahan dahil wala ngang matitirhan yung mga tao kapag giniba na yung bahay nila. Pero kaso hindi inintay, kaya ganun nagalit ang Vice Presidente na dating mayor parati sa Davao. Pero dito sa investigasyon, gusto talaga nila palabasin na masama ang Vice Presidente. Kaso ang problema, hindi po naniniwala ang mga tao dahil ang mga tao alam po ang katotohanan kung ano talaga ang nangyayari. Kagaya nun kay Attorney Zuleika Lopez, di ba? Nagalit si VP Sara Duterte yon dahil gabing-gabi na gusto kunin si Zuleika Lopez doon sa Senado at gustong ilipat sa kulungan. Kaya nagalit talaga si VP Sara Duterte. Nadagdagan pa nung dadalhin na sa ospital sana, ayaw ipadala at gusto pang pagsarhan si VP Sara Duterte ng pintuan ng van ng pulis, di ba? Talagang nanggagalayitin sa galit. Kaya ang tao talaga, pag sobra na yung galit, kahit hindi ka nga marunong magmura, makapagmura ka dahil sa sobrang galit mo, hindi mo minsan mapipigilan ang sarili mo. 'Di ba?
dapat ipinapakita talaga nila kung ano ang umpisa, kung bakit nagalit ang isang tao, kung bakit nagawa yun ng isang tao. Ganon ang totoong investigasyon. Hindi yung kung ano lang yung nagawa niyang hindi tama ang iimbestigahan. Dapat yung punot dulo kung bakit nagawa niya, nasabi niya yon, dapat ganon. Pero dito, talagang supalpal sila kay Senador Bongo dahil mismo si Senador Bongo ay nandoon sa pangyayari nung ginawa ni VP Sara Duterte doon sa Serep. Akala nila makaisa sila. Kaso, supalpal sila kay Senador Bongo.